Magandang araw mga ka-MC Daily. Alam nyo ba, habang papalapit sa 8 bilyon ang populasyon ng mundo, may ilang bansa na talagang namamayani pagdating sa dami ng tao. Ang ilan ay may napakalalaking syudad na halos hindi natutulog, habang ang iba naman ay sobrang siksikan dahil sa limitadong lupain ngunit napakaraming mamamayan. Dahil dito, lumalakas ang kanilang ekonomiya. Ngunit kasabay rin ang mga problema tulad ng trapiko, polusyon at kakulangan sa pabahay. Sa video na ito, aalamin natin ang 10 pinakamataong bansa sa buong mundo ngayong 2026. Ikwento natin kung bakit napakarami ng kanilang populasyon, paano nito naaapektuhan ang kanilang pamumuhay, at bakit patuloy pang lumalaki ang bilang ng kanilang mamamayan. Handa ka na ba? Simulan na natin! Number 10, Ethiopia. Mabilis na lumalaki ang populasyon ng Ethiopia, kaya nakapasok ito sa ating top 10 ngayong 2026. Isa ito sa pinakamatandang sibilisasyon sa Africa. Ngunit ngayon ay isa rin sa pinakamabilis umunlad pagdating sa dami ng mamamayan. Dahil sa malalaking bilang ng kabataan, milyon-milyong bagong pamilya ang nabubuo bawat taon. Ang kanilang populasyon ay humigit kumulang 138 million. Malaking dahilan ng kanilang paglaki ang pagbuti ng healthcare system at pagbaba ng infant mortality rate. Mas marami ng bata ang nabubuhay hanggang adulthood kumpara noon. Dahil dito, patuloy na tumataas ang kabuuang populasyon ng bansa. Marami ring mamamayan ng Ethiopia ang umaasa sa agrikultura. Sa mga probinsya, karaniwan pa rin ang malalaking pamilya dahil nakatutulong ang maraming anak sa pagsasaka at kabuhayan. Habang lumalagaw ang ekonomiya, mas dumarami rin ang oportunidad sa trabaho at edukasyon. Ngunit kasabay ng paglaki ng populasyon ay ang matitinding hamon tulad ng kahirapan, kakulangan sa infrastruktura at pagsisikap ng mga lungsod. Sa kabila nito, inaasahang lalo pang lalaki ang populasyon ng Ethiopia sa mga sumusunod na dekada. Number 9, Russia. Isa ang Russia sa pinakamalalaking bansa sa mundo pagdating sa sukat ng lupain. Ngunit karamihan ng populasyon nito ay nakatira lamang sa western side ng bansa. Ang mga lungsod tulad ng Moscow at St. Petersburg ang sentro ng negosyo, trabaho at modernong pamumuhay. Ang kanilang populasyon ay higit kumulang 143 million. Sa kabila ng laki ng bansa, maraming bahagi ng Russia ang halos walang tao dahil sa sobrang lamig ng klima. Dahil dito, nagsisiksikan ang populasyon sa mas maunlad na urban areas kung saan mas maraming oportunidad. Hindi tulad ng ibang bansang nasa listahan, nakakaranas ngayon ng Russia ng population decline. Bumaba ang birth rate habang tumatanda naman ang populasyon. Marami ring kabataan ang pinipiling huwag muna magpamilya dahil sa mataas na gastusin sa pamumuhay. Gayunpaman, nananatiling isa ang Russia sa pinaka-impluwensyal na bansa sa mundo. Ang Moscow ay kabilang pa rin sa pinakaabalang syudad sa Europe na may milyon-milyong commuters at malalaking industriya araw-araw. Number 8, Bangladesh. Kilala ang Bangladesh bilang isa sa pinaka-densely populated countries sa buong mundo. Kahit maliit lamang ang kanilang lupain, napakarami nilang mamamayan kaya sobrang siksikan ng maraming lungsod at komunidad. Ang kanilang populasyon, humigit kumulang 177 million. Isa sa dahilan nito ay ang matabang lupaing nasa delta ng kanilang mga ilog. Sa loob ng maraming siglo, naging matagumpay ang kanilang agrikultura, lalo na sa pagtatanim ng palay. Kaya kayang suportahan ng bansa ang malaking populasyon. Sa paglipas ng panahon, mabilis ding lumawak ang kanilang garment and textile industry. Dahil dito, milyon-milyong tao mula sa probinsya ang lumipat sa mga lungsod upang magtrabaho. Dahilan ito ng mas matinding urban congestion. Ngunit kaakibat ng dami ng tao
ay ang malalaking problema tulad ng pagbaha, polusyon at kakulangan sa espasyo. Sa kabila nito, patuloy pa rin lumalago ang ekonomiya ng Bangladesh at nananatili silang isa sa pinakamataong bansa sa mundo. Number 7. Brazil. Ang Brazil ang pinakamalaking bansa sa South America at isa rin sa pinakamataong bansa sa mundo. Kilala ito sa malalaking syudad tulad ng Sao Paulo at Rio de Janeiro, kung saan milyong-milyong tao ang naninirahan at nagtatrabaho. Ang populasyon nila humigit kumulang 213 million. Malaking dahilan ng kanilang mataas na populasyon ang lawak ng kanilang lupain at likas yaman. Napakayaman ng Brazil sa agrikultura, pagmimina at industriya, kaya naging sentro ito ng oportunidad at trabaho sa Latin America. Habang lumalaki ang ekonomiya, mabilis ding lumawak ang urban population. Ang Sao Paulo ay kabilang sa pinakaabalang metropolitan areas sa mundo. Ngunit kasabay nito ay ang pagdami rin ng mga mahihirap na komunidad at pagsisikip ng mga lungsod. Sa kasalukuyan, bumabagal na ang population growth ng Brazil dahil mas maliit na pamilya na ang pinipili ng karamihan. Ngunit dahil sa laki ng kanilang existing population, nananatili pa rin silang isa sa pinakaimportanteng bansa sa buong mundo. Number 6. Nigeria. Tinatawag na Giant of Africa, ang Nigeria ang may pinakamalaking populasyon sa buong kontinente ng Africa. Mabilis dumami ang kanilang mamamayan taon-taon, kaya posible pa silang umakyat sa ranking sa hinaharap. Ang kanilang populasyon, humigit kumulang 242 million. Isa sa pinakamalaking dahilan nito ay ang kanilang napakabatang populasyon. Mataas ang fertility rate nila at milyon-milyong bagong pamilya ang nabubuo bawat taon. Dahil dito, napakabilis ng kanilang population growth. Malaki rin ang epekto ng kanilang ekonomiya at oil industry. Maraming tao ang lumilipat sa mga syudad tulad ng Lagos upang maghanap ng trabaho at mas magandang buhay. Dahil dito, naging isa ang Lagos sa pinakaabala at pinakamataong lungsod sa Africa. Ngunit kasabay ng mabilis na paglaki ng populasyon ay ang kakulangan sa infrastruktura, edukasyon at healthcare. Sa kabila nito, naniniwala ang maraming eksperto na maaaring maging isa ang Nigeria sa pinakamakapangyarihang ekonomiya sa hinaharap dahil sa laki ng kanilang workforce at batang populasyon. Number 5. Pakistan. Isa ang Pakistan sa pinakamabilis lumaking bansa pagdating sa populasyon sa buong Asya. Sa dami ng kanilang mamamayan, patuloy silang umaakyat bilang isa sa pinakamataong bansa sa buong mundo. Ang kanilang malalaking syudad tulad ng Karachi, Lahore at Islamabad ay halos hindi na natutulog dahil sa dagsa ng tao, negosyo at sasakyan araw-araw. Ang kanilang populasyon, humigit kumulang 259 million. Isa sa pangunahing dahilan ng kanilang malaking populasyon ay ang mataas na fertility rate. Sa maraming bahagi ng Pakistan, karaniwan pa rin ang malalaking pamilya dahil sa kultura at relihiyon. Para sa maraming komunidad, itinuturing na simbolo ng lakas at seguridad ang pagkakaroon ng maraming anak. Sa mga rural areas, malaking tulong din ang mga anak sa pagsasaka at paghahanap buhay. Malaki rin ang epekto ng pag-unlad ng medisina at healthcare sa bansa. Kumpara kasi noon, mas marami ng sanggol at bata ang nabubuhay hanggang adulthood dahil sa bakuna, mas maayos na ospital at pag-access sa basic healthcare. Dahil din dito, tuloy-tuloy ang paglaki ng populasyon kahit unti-unti nang bumababa ang birth rate sa ilang urban areas. Ngunit kasabay ng mabilis na population growth ay ang malalaking hamon tulad ng kahirapan, kakulangan sa trabaho at matinding trapiko sa mga lungsod. Sa Karachi pa lamang, milyon-milyong tao ang nagsisiksikan araw-araw sa pampublikong transportasyon at mga residential areas. Sa kabila nito, nananatiling isa ang Pakistan sa pinakaimportanteng ekonomiya sa South Asia
dahil sa laki ng kanilang populasyon at workforce. Number 4, Indonesia. Ang Indonesia ang pinakamalaking archipelago sa mundo at isa rin sa pinakamataong bansa sa planeta. Binubuo ito ng mahigit 17,000 isla, ngunit karamihan ng populasyon ay matatagpuan sa Java Island kung saan naroon ang kabisera nilang Jakarta. Dahil sa sobrang dami ng tao, kilala ang Jakarta bilang isa sa pinakaabalang syudad sa Southeast Asia. Ang kanilang populasyon humigit kumulang 287 million. Isa sa dahilan ng kanilang malaking populasyon ay ang mataas na fertility rate sa mga rural areas. Sa maraming probinsya, normal pa rin ang malalaking pamilya at malalapit na komunidad. Bukod dito, malaki rin ang naitulong ng pag-unlad ng healthcare at nutrisyon sa pagpapahaba ng buhay ng kanilang mga mamamayan. Napakalaki rin ng ekonomiya ng Indonesia. Isa sila sa pinakamalalaking producer ng palm oil, nickel, at iba pang natural resources. Dahil sa mabilis na paglago ng kanilang ekonomiya, dumarami rin ang trabaho at oportunidad sa bansa. Maraming tao mula sa malalayong isla ang lumilipat sa malalaking syudad upang maghanap ng mas magandang buhay. Gayunpaman, isa sa pinakamalaking problema ng Indonesia ay ang urban congestion. Ang Jakarta ay madalas makaranas ng matinding trapiko at pagbaha dahil sa sobrang dami ng tao at sasakyan. Sa katunayan, nagpasya pa ang gobyerno na magtayo ng bagong kabisera na tinatawag na Nusantara upang mabawasan ang pressure sa Jakarta at ma-distribute ang populasyon ng bansa. Number 3, United States. Ang United States ang ikatlong pinakamataong bansa sa buong mundo at isa rin sa pinakamakapangyarihang ekonomiya sa planeta. Hindi tulad ng karamihan sa bansang nasa listahan, malaking bahagi ng population growth ng Amerika ay nanggagaling sa imigrasyon. Milyon-milyong tao mula sa iba't ibang bansa ang lumilipat dito para magtrabaho, mag-aral o magsimula ng bagong buhay. Ang kanilang populasyon humigit kumulang 349 million. Kilala ang US sa malalaking lungsod tulad ng New York City, Los Angeles, Chicago at Houston. Ang mga syudad na ito ay sentro ng negosyo, entertainment, teknolohiya at industriya. Sa New York pa lamang, halos 24 oras ang galaw ng ekonomiya dahil sa dami ng tao at negosyo sa paligid. Isa rin sa dahilan ng kanilang malaking populasyon ay ang lawak ng kanilang ekonomiya at oportunidad. Maraming multinational companies, universidad at industriya ang matatagpuan dito, kaya patuloy silang dinarayo ng mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang Amerika rin ay isa sa pinaka-diverse na bansa pagdating sa kultura at lahi. Ngunit kahit napakayaman ng bansa, hindi rin nawawala ang mga problema tulad ng mataas na cost of living, homelessness, at traffic congestion sa malalaking syudad. Sa kabila nito, nananatiling isa ang United States sa pinaka-impluwensyal at pinakamataong bansa sa mundo dahil sa lawak ng kanilang ekonomiya, military power, at global influence. Number 2, China. Sa loob ng maraming dekada, ang China ang tinuturing na pinakamataong bansa sa buong mundo. Ngunit noong 2023, opisyal silang naungusan ng India. Kahit bumaba sila sa ikalawang pwesto, nananatili pa rin silang isa sa pinakamalaking populasyon sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang kanilang populasyon humigit kumulang 1.41 billion. Malaking dahilan ng kanilang napakalaking populasyon ang mahabang kasaysayan ng agrikultura at malalawak na komunidad sa China. Sa loob ng libo-libong taon, naging sentro sila ng kalakalan, imbensyon at sibilisasyon sa Asya. Habang lumalago ang kanilang ekonomiya, milyon-milyong tao rin ang lumipat sa malalaking syudad tulad ng Beijing, Shanghai at Shenzhen. Ngunit sa kasalukuyan, humaharap ang China sa malaking problema: population decline. Dahil sa epekto ng dating one-child policy at mataas na gastusin sa pamumuhay,
mas maraming kabataan ngayon ang pinipiling wag muna magkaanak. Dahil dito, mabilis ding tumatanda ang kanilang populasyon. Sa kabila nito, nananatiling napakalakas na impluwensya ng China sa pandaigdigang ekonomiya. Ang kanilang mga lungsod ay kabilang sa pinakaabala at pinaka-advance sa mundo, habang ang kanilang manufacturing industry ay patuloy na gumagawa ng napakalaking porsyento ng produkto sa buong planeta. At number 1, India. Opisyal na ngayong pinakamataong bansa sa buong mundo ang India. Noong taong 2023, naungusan nila ang China at patuloy pang lumalaki ang kanilang populasyon hanggang ngayong 2026. Sa dami ng kanilang mamamayan, halos isa sa bawat 6 na tao sa mundo ay Indian. Ang kanilang populasyon, humigit kumulang 1.47 billion. Isa sa pangunahing dahilan ng kanilang paglaki ay ang tinatawag na youth bulge. Napakalaki ng porsyento ng kabataang nasa reproductive age, kaya milyon-milyong bagong pamilya ang nabubuo bawat taon. Kahit bumababa na ang fertility rate ng India, napakalaki pa rin ang kanilang existing population, kaya patuloy pa rin ang paglaki nito. Kilala rin ng India sa napakalaking syudad tulad ng Mumbai, Delhi, Bangalore at Kolkata. Ang mga lungsod na ito ay sentro ng teknolohiya, negosyo, pelikula at industriya. Sa Mumbai pa lamang, makikita ang matataas na skyscrapers, katabi ng mga siksikang komunidad kung saan milyon-milyong tao ang nagsisikap mabuhay araw-araw. Ngunit kasabay ng kanilang napakalaking populasyon ay ang matitinding hamon tulad ng polusyon, traffic congestion, kakulangan sa pabahay at pressure sa healthcare system. Sa kabila nito, marami ang naniniwalang maaaring maging pinakamalaking ekonomiya sa hinaharapang India dahil sa laki ng kanilang workforce, mabilis na technological growth, at batang populasyon. Mga ka-MC Daily, bago matapos ang video, alamin naman natin kung pang-ilan ang Pilipinas sa listahan. Kasama ang Pilipinas sa mga pinakamataong bansa sa buong mundo ngayong 2026 na nasa rank 14. Isa sa pangunahing dahilan nito ay ang mataas na population growth rate at malaking porsyento ng kabataang populasyon. Kilala rin ng mga Pilipino sa pagkakaroon ng malalapit na pamilya, kaya karaniwan pa rin ang mas malalaking household kumpara sa ibang bansa sa Asia. Ang ating populasyon, humigit kumulang 117.7 million. Malaking bahagi ng populasyon ay nakatira sa mga urban areas tulad ng Metro Manila, Cebu at Davao, kung saan matatagpuan ang mas maraming trabaho at negosyo. Ngunit kasabay ng paglaki ng populasyon ay ang mga hamon tulad ng traffic congestion, kakulangan sa pabahay, at pagsisikip ng mga lungsod. Sa kabila nito, nananatiling isa ang Pilipinas sa pinakamabilis lumagong ekonomiya sa Southeast Asia dahil sa lakas ng workforce at consumer market nito. At iyan na nga ang 10 pinakamataong bansa sa buong mundo ngayong taong 2026. Nakakabilib isipin kung gaano kalaki ang epekto ng populasyon sa ekonomiya, teknolohiya at pang-araw-araw na buhay ng bawat bansa. Habang ang ilan ay patuloy pang lumalaki, ang iba naman ay nagsisimula ng makaranas ng pagbaba ng populasyon. Sa inyong palagay, alin sa mga bansang ito ang may pinakamahirap na hamon dahil sa sobrang dami ng tao? At posible kayang may bagong bansang papasok sa top 10 sa mga susunod na dekada? Kung nagustuhan mo ang video na ito ka-MC, huwag kalimutan i-like, i-share, at mag-subscribe sa channel para maging updated ka naman sa mga paparating pa nating videos. Maraming salamat sa panonood mga ka-MC Daily. Hanggang sa muli, see ya!